mga kuya, ayan, nandito tayo ngayon sa may Abad Santos, Hermosa Street. Ayan, ito, taba ng Abad Santos. So, baybayin natin ngayon ito para may papakita ko naman sa inyo yung Abad Santos kung ano yung mga nagbago dito, kung ano yung pagbabago, kung ano yung mga gumanda or naging marumi or ano pa man. So, medyo assist din naman itong Abad Santos pero mas maganda yung makita nyo actual. So, muli, Kuya Isko Official and Guwapong Biyahero TV at ang ating channel ng Facebook account, no? Charles Francisco. Please like and share and subscribe sa ating mga video upload. Please paki-share at paki-like at yun nga, sana po ay huwag niyong kalimutan i-share yung mga video sa inyong mga Facebook account. So, salamat po sa mga nakapanood sa mga video natin mga nakaraan. Ito yung ating pang part 3 video na ito dito sa Maynila. Kaya abangan niyo yung mga susunod dahil lahat ng kasulok-sulukan dito is iba-vlog natin. Divisoria, lahat-lahat, Tondo. Kaya abangan niyo yan. So tara, let's go. Samahan niyo kami. Buhay-bayan natin itong haba ng Abad Santos. Alright mga kuya, yan yung ito yung ating pang part 3 video, no, dito sa Maynila. At ito yung kahabaan ng Abad Santos. Dito mag-start ang Abad Santos to Divisoria area or sa may Chinatown area. So dito talagang sadyang dati na malawak na ang kalsada rito sa Abad Santos Avenue. At sa pagkakalam ko is walang na bago dito o walang na iba o walang nagawa. Dahil ito i-assist na rin Abad Santos na ito dahil ganito na talaga siya kalawak dati pa man. So, yung may papakita siguro natin sa inyo na mga nagbago talaga katulad nung first video natin, yung part 1, yun yung Manila City Hall. At siyempre siguro yung parting Divisoria area or yung mga tindahan nga doon sa may Tabura, sa mga Ilaya, yung mga ganyan. So dito, papakita lang natin sa inyo para meron lang din kayong idea kung ano bang mayroon dito sa may Abad Santos. At yun nga sa ating part 2 video sa Rizal Avenue. So dito sa Abad Santos, nandito naman ang mga establishment kung saan may mga company dito, may mga bodega kasi nga malapit na siya sa Divisoria. So yan, so yung tinawira nating street is yun yung Solis. Solis papuntang Tondo naman yung pakanan at yung pakaliwa naman papunta ng Sampaloc area, Solis Street. So ito naman yung ating tatawirin is Dixon Street. So mga maliliit na street lang ito. So ito yung hospital ng Tondo, kung saan dito mismo sa may Abad Santos, yan, hospital ng Tondo. So dito, okay rin dito, pagkos maliit lang na hospital ito, okay din ito. So minsan na rin tayo nakapagdala ng pasyente dyan. At dahil lang, kumbaga, hindi din yung kalakihang hospital yan. Okay, so yan, yan, ito yung mga pagbabago dito mangyari, katulad dito mga nakaparada na yan, no? Nasa gitna na halos nakaparada, samantalang ang luwag-luwag ng kalsada ay napuno na sa parada, no? Kaya ito yung police station nila dito. Kaya yun ang magiging problema, yung may sasakyan na yan, katulad yan, no? Dahil yan na isa sa talagang pinukusan din ni Yorme nung siya ay naging mayor, nung mga unang pagiging mayor niya, yung paglinis ng mga parking, yan, paglilinis ng mga lansangan. Yun yung talagang pangunahing ginagawa niya. Kaya apektado yung may mga sasakyan na nakaparking sa mga gilid-gilid na walang sariling parking area. Talagang dati usong-uso yung repair, usong-uso yung clamp. So ngayon malalaman natin kung ano ang gagawin ni Isko Moreno pag-upo niya, kung ano na naman ang pwede niyang maging parusa sa mga nakaparking nga. Although piktado tayo doon dahil nga tayo ay may sasakyan din.
Ayan, oh. So dito, kita nyo, kalsada na po yan, oh. Kalsada yung mga pinarkingan nila. Kaya talagang isa sa mga apektado yan, pag oras umupo na si Isko Moreno at ipa-implement na yung kanyang batas para masimulan or magawa yung kanyang mga proyekto dito sa Maynila. So yan po, makikita nyo mga biyero, mga kuya, mga kanilinyo, napakaluwag talaga ng Abad Santos, malawak, malapad yung kalsada. Yan, kung tawagin is Jose Abad Santos, Manila. Right? Napakalawak. Pero ganun pa man dito sa Kamaynilaan kasi talaga hindi mawawala yung mga nakaparking sa gilid-gilid o yung mga nakaparking dyan sa mga bangkita. Mayroon talaga, kaya malalaman nga natin yan sa mga susunod na panahon pag si Mayor Mina ay nakaupo kung ano ang magiging action niyan at ano gagawin. Yan ba ay i-repair o ano man. Kaya abangan natin yung kanyang mga action pag siya ay nakaupo na. So dito yun, meron din ditong mga pabrika dito sa lugar na to at karamihan nga naman talaga ay Boniga dahil nga malapit na siya sa Divisoria. So ayan o, at Jose Abad Santos, Manila. So yung ating part 3 video. So go tayo, kaya diretso muna tayo. Alright. Ayan. So Bambang, prenos natin yung Bambang, Tayuman, Barricada. So mag-cross din natin siya. Alright, so dito malapit na tayo dito sa may CM Recto na naman. So ang CM Recto kasi is napakahaba. So marami din siyang tinatamaang lugar, yung CM Recto. Ayan o, so halos talagang may ginagawa pa dito. Itong isang lane na to halos na ako pa na ng mga nakaparking. So sayang yung space na kung saan para sa mga biyahero dapat yung space na yan para sa daanan. O may haligi. Yan. Ito na yung pinaka isang kalina last ng actually pangalawa sa pinaka last mula sa CM Recto Avenue. Yung street na to. May haligi street. Right? So ayan, Padre Algie yung susunod, last na yan, yung Padre Algie na yan. At ito na yung Divisoria sa pating kanan area natin. Pero dahil ang ating video ay para lang sa Jose Abad Santos Avenue, ay tatapusin natin hanggang dulo yung ating video dito sa Jose Abad Santos. So nagkakaroon na ng traffic dito. Actually, matraffic na nga dito, lalo na kung araw ng linggo o araw ng pamilihan dahil nga ay pag na siya ng Divisoria, marami ng mga taong naglalakad, marami ng taong namimili. Lalo na pagdating ng December, pating December, sobrang traffic po dito mga bihero, mga kaibigan. So yan, yung Jose Abad Santos actually is diretso pa ito hanggang doon, kaya diretso natin yung video. Yan yung pakanan, yan yung papuntang Divisoria area, pero tayo dahil ay Abad Santos ang ating video is diretso tayo. Alright, yan, nandito na tayo sa party ng Soler area. Yan, makikita nyo matraffic na siya. So pag na medyo matraffic ka na, talagang ramdam mo na nasa parting Divisoria area ka na. Yan, makukross natin dyan yung Chinatown. Yan, alright, so matraffic na talaga.
So tatawirin natin yung Soler kasi diretso ko kayo hanggang may dulo sa may circle ng Binondo. Yan, Soler. Ito na yung mga mall dito. Magkakadikit na yan. Chinatown, 88 Mall. Yan. Then, yung Chinatown susunod. Ito ay 1188 Mall, shopping mall. Yan. Ito yung pinaka main road kasi. Pag pumasok ka ng parting divisory area is looban na siya. Okay, so para alam niyo kung saan ba diretso ang Abad Santos, hanggang saan ba siya, or yan, andyan yung 99 Mall, no? Chinatown, kung hanggang saan ang Abad Santos. Alright, so yan, malapit na tayo sa dulo. Hanggang dito na lang po yan, sa dulong ito. Ito na po yung circle or rotunda ng Binondo. Yan. So nasa circle na tayo, rotunda ng Binondo. So hanggang dito po tayo, kaya mag-outro dito sa lugar na ito. So ayan o mga kuya, nandito na tayo ngayon sa Binondo area na kung saan ito yung dulo ng Abad Santos. Ito yung Abad Santos na pinanggalingan natin kanina. Ito yung pinakadulo, yung circle nito. Ito yung Divisoria, yung pakanan. Kaya napakita ko na sa inyo yung dulo ng Abad Santos mula doon sa may Hermosa Street, may Tondo, Maynila, hanggang dito sa dulo ng Abad Santos naman sa may Binondo area. So ayan, ito yung ating part review video, no? So sana paki-like and share and subscribe yung ating channel, Kuya Isko Official and Guwapong Biyahero TV. At kung meron kayong lugar na gustong papuntahan, mag-comment lang kayo sa baba sa ating comment section para mapuntahan natin sa mga susunod na video. Pero continuous po ito yung ating gagawin para may papakita natin sa inyo yung mga lugar-lugar dito sa Kamaynilaan. So like and share lang po, and Kuya Isko Official muli, paki-subscribe yung ating channel at siyempre like, and huwag kalimutan mag-share ng mga video upload natin. At Kuya Isko Official muli, ang vlogger ng Maynila. So abangan ang next video natin pang part 4. Charles Francisco, laging tatandaan, hindi ka iiwanan. Mga ka-5 na siya'y palagi nandiyan.